Paano ba mag-report ng vote buying at ano ba ang abuse of state resources? Pag-usapan natin yan kasama ang isa sa mga Election 2025 partner ng GMA Network, ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE, represented by Attorney Helen Graido, ang kanilang Director for Electoral and Technological Policies. Magandang tanghali at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Magandang tanghali po, Sir Rafi. Magandang tanghali po sa lahat ng tagapakinig at ng mga nanonood. Apo, sa inyo pong pagbabantay, ano-anong klaseng vote buying yung nagsusulputan ngayong 2025 midterm elections? Sa ngayon, Sir Rafi, ang isa sa mga paulit-ulit na nakikita po natin ay ang pag-gather or pulong-pulong po ng mga botante sa isang lugar at doon po nagkakaroon ng bigayan ay minsan grocery items, minsan cash na pera para po sa lahat ng mga pinupulong, minsan sa tulong ng mga barangay officials. Tapos pagkatapos po na magpamigay ng pera or ng grocery items, bigla pong sumusulpot ang mga kandidato po natin para ipaalala sa mga nakatanggap ng pera o ng grocery items na sila ang nagbigay ng pera or ng grocery items sa po niyan. Isa po yan sa mga talagang talamak po na nangyayaring vote buying na nare-report po sa atin. At usually po ginagawa ito behind closed door, hindi ba nakasarado yung gate o kaya nasa isang gusali. Pero paano ba matutukoy kung may magaganap ng vote buying o vote selling? Opo. Sa totoo lang, sir, sa mga nakikita po natin, minsan hindi na po sila nahihiya. Ako po personally, nakakakita po ako ng mga pagpupulong sa mga basketball court. Meron pong nangyayaring ganon. Sa open area po talaga na makikita natin na pinapatawag po ang mga tao para po tumanggap ng pera mula sa mga kandidato. Meron din na gumagamit ng mga private function area. May iba nga po akong nalaman na gumagamit pa po ng mga sinihan sa loob ng mga private na mall sa mga syudad para po ipulong ang mga minamahal nating senior citizens para po maka-receive or makatanggap ng pera mula sa mga kandidato. Kung ganito na sila ka-blatant, attorney, anong ibig sabihin po nito? Maaari kasi na yung mga mismong botante, hindi pa po nakakarating sa kamalayan nating lahat na ang vote buying ay isa pong election offense na hindi po dapat ito nangyayari at hindi po dapat sinasagawa ng mga kandidato, ng mga taong gustong maging pinuno po ng ating gobyerno. Kasi po through our survey, through our interviews po on the ground, sa totoo lang, minsan nakikita na ang vote buying, hindi po siya, kumbaga, na-override po or nalalampasan po ng economic requirement po rin ng mga tao. May iba po kaming nakakausap na sinasabi nga, ay sasamantalahin na lang namin ang panahon na ito para makabawi man lang sa mga kandidatong dati nang nangurakot sa amin. So, may ganun pong kamalayan na nakukuha po tayo mula sa ating mga kababayan. And sana po mabago na ito. Obviously, paglabag po ito sa bahagi ng namamahagi o yung nagbibigay ng pera. Pero may paglabag po ba kung sino yung tatanggap ng pera o pabor mula sa isang kumakandidato? Opo, kung magiging stricto po tayo, yes, meron din pong violation. Kasi meron po tayong tinatawag na election offense na vote selling. So two-way street po ito. Ang vote selling at vote buying, once na nagawa po ang transaction, parehas po itong nagiging violation. Pero maganda po na tandaan natin, since gusto po natin na ma-encourage po ang mga tao na mag-report, meron pong protection para sa mga taong gusto po mag-report tungkol sa vote buying, kahit na po ay sila mismo ay nakatanggap ng pera o ng grocery items mula sa mga kandidatong nag-violate ng election. Ano pong pinakamatibay na ebidensya sa vote buying? Number one po, since most of us meron na pong smartphone, kung meron po kayo makukuhang mga litrato ng mga goods or ng pera na pinapamigay, tapos yung existence po ng pera na yun at the goods sa pinapamigay, ay nandun po mismo yung mga tauhan po ng mga kandidato, pati po yung mismong kandidato. Makikita naman po natin, usually, kapag patawag po nila yan, nandyan po yung jingle nila. Pag po makapag-record kayo ng video, ipi-play yung jingle nila, nandyan ang poster, nandyan yung mga polyeto po nila or mga pamphlet. So, pwede po yun po yung mga evidence na pwedeng makala po ng mga gusto pong magreklamo about vote buying. Ano naman po yung maituturing na abuse of state resources at sino yung dapat na
magbantay nito, lalo doon sa mga incumbent officials na tumatakbo? Ang abuse of state resources naman, ito ay ang misuse or hindi paggamit sa tamang paraan ng mga pera o funds ng bayan. No, so ito po yung ang gumagawa po nito ay yung mga incumbents since sila po yung merong control sa state funds na ito. So makikita po natin na ginagamit yung mga mismong infrastructure, yung mga transportation, mga sasakyan, pati na yung mga tao na sinaswelduhan na gamit po ang pera ng bayan na ginagamit po ito for their own electoral advantage. Mhm. Kasama po rito yung ayuda, hindi ho ba? Kaya lang may mga exemptions pa. Paano at Opo. saan po pwedeng i-report yung mga ganitong kalakaran ngayon pong eleksyon? Opo. Kung pagdating naman po sa pagre-report, sana po maano po natin, isa pong magandang direksyon at isa pong magandang balita na ang COMELEC pinalawak po niya, pinalawig po niya yung kumbaga yung puwersa laban sa kontrabigay. Meron na po silang Committee on Kontrabigay. So kasama po tayo doon, pati na ang ibang government agencies, particularly the law enforcement agencies. Nandiyan ang PNP, AFP, pati na ang DOJ. Pwede po kayong magpadala ng report doon sa committee mismo. Sila po ang bahala na mag-verify at gagawa ng mga papeles para po matuloy ang kaso. Pwede rin po kayong lumapit sa pinakamalapit po na mga police stations kasi alam natin isa yan sa pinaka-localized na law enforcement agency. No? Pwede po kayong lumapit sa mga PNP officials po ninyo para po mag-report ng mga incidents or violations of election laws na masasabi nating abuse of state resources. Ang pinakamahalaga, mai-report po ito mga to. Panghuli na Opo, lang po, opo. sa simpleng paraan, paano po makakatulong yung mga kababayan nating botante na maisulong yung maayos at mapayapang eleksyon at hindi na lumaganap pa yung mga election-related violence? Siguro po pagdating sa election-related violence, information is very important. Information in terms of kung kayo po ay nakakaalam ng mga maaaring maging source or maging umpisa ng violence or maaaring may nalalaman kayong plano against officials or sa mga kandidato, pati na sa mga supporters. Maganda po na i-monitor at i-report po natin ito sa mga local na COMELEC officials po natin. Yan ang mga election officer na nakatalaga sa bawat probinsya, sa bawat munisipalidad. I-report po natin para po hindi na po ma-escalate or hindi na po lumala yung tip or lead po na nalalaman natin. Kasi syempre prevention is always better than any reaction, no? So syempre ayaw naman natin na magkaroon na naman ng mga casualties. So maganda kung sa tingin nyo may haka-haka yan or may narinig po kayo na sa tingin nyo ay reliable naman, i-report na po natin agad. Pwede naman po tayo mag-request ng protection in terms of our personal security. So maganda po na mai-report at maibigay ang information na relevant doon. At siguro iwasan yung awayan sa social media na pinagmumulan din na mas malaking away. Opo, tama. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Yes, maraming salamat din po, Sir Rafi. Hello po sa lahat. Attorney Helen Graido ng Lente.